Hi, Beckies. This is Beck, and this is my Beccations. This is a deluxe room at Diamond Hotel Manila. Pagpasok mo, to your left side is the toilet. To your right side is a cabin na nakalagay yung plancha at kabayo na pwede mong gamitin. Medyo old school din tong hotel na to, which bring more elegance and comfort. May lagayan din na luggage na pwede mong gawing upuan. Spacious din yung bed at may couch ka na pwede kang magdala ng visitor kung may kikitain ka. Also, sumilip agad ako sa bintana kasi alam kong maganda yung view netong hotel na to. Makikita mo ang Manila Bay at Dolomite Beach sa harapan ng hotel. Nanood nga din ako, hinintay-hintay ko din kasi maganda yung sunset sa lugar na to. Perfect din dun sa mga taong nag-a-apply ng US visa kasi malapit din to sa US Embassy. Ginamit ko na agad yung sleeper nila at nag-WC or toilet tour naman ako. Pasok mo para kang naki-toilet sa nakaka-LL mong kamag-anak, humayway pa nga ako. Ang maganda dito, separated yung shower area nila sa bathtub nila. Perfect for senior citizen para hindi madulas. Bumaba na nga rin kami para i-check yung amenities nila. Ang tawag nga pala sa buffet area nila ay Corniche. International yung mga flavors nila dito, pero kung ayaw mo, meron silang lounge na pwede kang mamili sa menu at ang gaganda din ng pastries nila. Pero ang star of the show dito, yung ensaymada. Makikita nyo rin na very artistic yung pastry chef nila. Pero going back sa Corniche, okay din naman yung mga food talaga nila kasi international yung flavors. May Filipino, Chinese, ang ganda pa nga ng pot nila ng porridge, parang nasa K-drama ka kasi ayun yung mga porcelain talaga na ginagamit. Also, may English breakfast sila, Japanese, American, at ang nagandahan pa ako dito, meron silang mga homemade yogurt, iba-iba, mixed berries, mango, may mga cheese cuts din sila para dun sa mga gustong maka-experience ng charcuterie. Eto nga yung mga cereal dispenser nila. Nagpanggap pa nga ako na mahilig ako sa salad at salad eater ako kasi ang sasarap naman ng mga dressing nila. Parang hindi naman din salad. At eto yung porcelain na sinasabi ko sa inyo. Nakuha na ng porridge, katabi niyan yung Chinese station. Hindi ka na talaga mabibitin dito. Sa pastry naman, it's on a different level. May mga sourdough bread sila, pan-out chocolate, pero dito ako nag-focus. Champurado. Siguro laking lola ko, kaya hilig ko talaga yung may taste pa ng kokwa. Medyo mapait-pait ng konti. Ayan, mga croissant. Kung gusto mong magpakasosyal, pwedeng-pwede. Eto nga, meron pa silang Danish bread, egg tart, mga muffin, iba-ibang flavor, vanilla, ube. Eto, nag-enjoy ako dito sa bread pudding nila na may 3 leches pa ata. Once in a while, maganda ding i-reward natin yung sarili natin. Ang sarap pa rin makakita ng nature in the middle of the city. Kitang-kita nyo naman all-in-one na dito. Ang ganda na ng ambience, location, food, at ayan nga yung sinasabi ko sa inyo, nagpanggap pa akong salad eater. Pero healthy pa rin naman talaga yung may fruits and vegetable ka sa katawan. Naalala nyo yung palabas na game changer sa Netflix? At eto nga, dahil nasarapan talaga ako, napa-heart sign pa ako. Eto yung masarap gawin pagkatapos kumain, maglakad-lakad. Makarinig ng waterfalls kahit man-made lang. Eto na yung sa poolside nila, sinek na din namin para bukas. Tinignan ko na nga rin kung maraming tao. Karamihan kasi sa ating plus size nahihiyang mag-bathing suit kapag medyo crowded na. Pero pinush ko na rin, sayang naman. Chance mo na tong umaura. Ayan nga, nagpaikot-ikot pa ako. Sa second floor nga din pala kami dumaan para hindi naman now showing sa mga taong kumakain pa sa restaurant ng breakfast. Ayan, at feel ko nga kasi wala pa namang tao dyan sa second floor. Sinilip ko nga din kung madaming tao pero okay na rin, mga bata lang naman karamihan sa kanila.
Kaya tinuloy ko na pag-aura-aura sa baba. Testing the waters na din siguro kung may mga judgmental sa paligid. Pero mukhang wala naman. Kaya itinuloy-tuloy ko na lang rin ang pag-aura-aura. Ayan, nagpalakad-lakad ako at nagpa-picture ako. At eto na nga isa sa pinakahinihintay ko sa staycation, ang jacuzzi. May mga restrictions nga lang, bawal ang buntis, bata 18 and below, people with diabetes, and the advisable usage lang talaga is 15 minutes. Kasi pwede kayong magsuka, mahilo, or worse, mahimatay sa paggamit ng jacuzzi. Hindi naman halatang lamig na lamig ako dito, no? Pero nag-enjoy talaga ako. Pero sa tingin nyo, worth it pa nga bang mag-staycation sa mga hotel or Airbnb? Samahan niyo ulit ako till our next vacations. Thank you for watching.